Musta ka na ngayon? Masaya ka ba deep inside? O nagkukunwari ka lang na masaya? May nakikita ka bang masayahing tao? Tapos nagtataka ka kung bakit masayahin sila? At kung paano nila napanatiling masaya ang buhay nila? Hindi ka na dapat magugulat kung bakit ang daming nalulungkot at miserabling tao dahil nabubuhay na tayo ngayon sa mapanganib na mundo. Pero may mga tao rin naman na sobrang galing magdala ng kanilang buhay. Kahit nasa kalagitnaan sila ng kaguluhan at kawalan, may maaliwalas na mukha pa rin silang maihaharap sa mga tao. Masaya ba sila dahil binaliwala lang nila ang kaguluhan sa mundo? Hindi ba nila naranasang mawalan? Marami ba silang pera kaya hindi sila apektado ng panahon? Hindi yan ang dahilan. Kasi mahirap man o mayaman, lahat tayo ay may problema. Walang tao ang walang problema. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi na pera ang puproblemahin mo. May ibang bagay na ang babangga sa'yo. Kung ganun, bakit may mga taong namamanage pa rin nilang sumaya kahit gulong-gulo na ang buhay nila? At sobrang nahihirapan na sila. May nalalaman silang sekreto sa buhay. Pero hindi naman sekreto yon, kasi alam kong alam mo na ang kaligayahan ay nasa sayo na. Nasa loob mo na. At dahil ang kaligayahan ay nasa sa atin na, walang panlabas na pangyayari ang makakapigil o makakahadlang sa kaligayahan natin. May mga panahon talaga na babanggain tayo ng matinding pagsubok. Mawawalan tayo ng trabaho. Mawawalan tayo ng mahal sa buhay. Magkakasakit tayo. May mga negatibong pangyayari din sa buhay na sabay-sabay mangyayari. Kaya kung pagod ka ng humarap sa masamang kapalaran, kung pagod ka na sa kakahintay na bumalik ang buhay mo sa normal, kung pagod ka na sa kakahintay na magandang pangyayari, naiintindihan kita dahil nagdaan din ako sa ganyang sitwasyon. Sobrang bigat talaga ng negatibong emosyon. Nakakapagod silang isipin at ibaon sa ating puso. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap tayo ng kaligayahan sa labas, kasi madilim ang ating sarili. But finding happiness within yourself, however, allows you to experience long-lasting happiness right now. Pero kailangan mo ng matinding effort. Kailangan mo ng sapat na oras para sanayin ang iyong isipan na mag-isip ng positibo. Heto na ang 8 paraan para mahanap mo at maranasan mo ang pangmatagalang kaligayahan sa buhay mo. Number 1, alamin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Ano ba ang nakapagpapasaya sa'yo? Simpleng tanong lang yan, pero napakahirap sagutin. But knowing exactly what makes us happy can undeniably help us to shape our lives more positively. Nakapagpapasaya ba sa'yo ang trabaho mo? Ang perang kinikita mo? Ang bagong sasakyan? Kung ito ang iniisip mo, ito ay tinatawag ni British psychologist Robert Holden na destination addiction. It can be described as the belief that happiness can be found in another place. Thanks for watching. To be continued. God bless us.